Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ng Aldoning Webes, Kenny King, Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM, hingkay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Ako po si Tita Doris, ulit kasama ni Miss Karen and... Siyempre may bisita tayo ngayong tanghali, pero sandali lang na bisita to eh. Hindi ko ibig sabihin na palalayasin yung bisita ha. Ibig sabihin, malapit nang mag-regular. Okay. Hindi pa nga pinakilala kung sino eh. Naku, lagot. Naku, announce pa naman yan. So, walang bawian yan. Kaya ako nga inunahan eh, bago makaurong. Okay, sige nga. At siyempre, maya paugtupo kay kayong aning, kay kayong kayabe at kaluguran, Romeo Ojeda II. Anong tatawag? Ayokong i-preempt kasi. Basta mama ko, cool na sa akin na tawagin ko muna siyang Brother RJ. Okay. Yes. Ito si Brother RJ, napakahaba din ng kasaysayan ng pagsisilbihan sa ating Santa Iglesia, di ba? Kaya kung may hinahatak-hatak ka para sa Kwentuhang Katoliko, pwedeng-pwede kasi malalim yung kanyang pagkaunawa. Yeah. Brother RJ, kwento mong bagyan nung naning kay kang experience. So, ka rin yung panibatan mo. Ako po tao kung Santa Lucia at talagang... Talakbang. Talakbang niya ning kaya katamong istasyon at ingkura paroko mi igrit kaya pa mo Reverend Father Dixie Paras ng Santa Lucia Parish Church at yan naman yata ang makasign King Liaison Officer na ni Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Ampoy, Father Dixie, makiramdam niya talaga kay katamo. Yes. At syempre, ining maulag ang aldong ining kaya katamong pagnilayan at may yari ning Miyerkules de Ceniza, ing Ash Wednesday at ngeni, at yuta na king Kwaresma na napakagandang halaga ng panahong ito para tayo magnilay-nilay sa pagpapakasakit at sa pagsasakripisyo at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Right. So, Lent, Kwaresma. Miss Doris, makikichismis ako ng konti muna ha. Sandali. Brother RJ kasi, atin yung history mo naman, megaral yung philosophy. Konting kwento, Brother RJ. Para naman, makilala ka ng lubusan. Hindi mo talaga naramdaman na iniwasan niya yung topic na yun. Binalik mo talaga. Kunyari, deadma ako, syempre. Para may Okay. Titak mong background ka na ako. Ba't ko po king St. Paul Seminary Foundation. Then po rin ing apostolate mi kanyang mass media. Yeah. At talaga nga namang ikami talaga retang immerse king media of the moment. At ikami retang mag-produce before of Sambuhay. Sambuhay Misalet. And ring St. Paul's Bookstore, kareng malls. Yapin rin main apostolate da rin ring St. Paul's. But ako po may pursue. And at may gobra mo at may kapag-discern mo naman at ngayon niya ko po king Order of Discalced Carmelite as aspirant of their congregation. Ayun. Aspirants. Kasi For 2 years. yan, yung kaya nga kung history at background yung pag-uusapan, talagang dito sa Kwentuhang Katoliko. At kaibigan ni Among Jean, Yes, si Brother RJ. si Monsignor Eugene, yes. Kaya lang, natatakot ako, Miss Doris, baka sasabihin ni Among Jean may sub siya. Ay, hindi pa rin. Wala pa rin siyang lusot. Anyway. I think ang sasabihin doon ni Brother RJ is, Mong, kayo nag-invite sa akin dito eh. Kaya, Tama. hindi ka pwedeng mawala. At mapipilitan pa rin siyang pumunta dito kahit nandito na ako. Among Jean. Namimiss ka na daw namin. Natutusta na siya. At saka I'm sure si Sarah miss na miss si Amon G. Oo naman. Siyempre, sino bang hindi nakakamiss kay Among Jean? Yun lang. Pag nandito na siya, talagang mas halakhakan yung mangyayari. Anyway, yung sisimulan natin na topic kasi, Miss Doris, mayari katanapon karetang 40 things to give up for Lent. Brother RJ, huling nga kanapon, balo ko, mo na kay bandaramdaman napon, you were somewhere out in the far off
distance ne. Detang 40 things to give up for Lent. Adiwari ni retang usual. Give up chocolates, give up soda, not food. It's not even give up technology, give up Facebook. These were 40 things that you should give up, but these 40 things are attitudes. Napin kaya beya ka rin itang entitlement, bitterness, mga ganyan. Bawal ang mapapait na natin. Mga bitter, mga ampalaya. Aryo! Para siyang nakikinig. At napakalaga, masanting nangyayang Kwaresma, lulubta mo kitang pilubluban no nanong atsuking kilubta mo. At going within our own selves, no, mirroring our own selves, no. It's more on being selfish to being selfless. Ayun. Napakaganda nun, no. At saka, ang galing So, sinabi mo na yan, Brother RJ, no? Parang kumonekta ka agad dito sa medyo malalim na topic. Totoo. Virtues, Kasi ano yan, yung mga gi-give up, yung mga negative. Kasi worry Brother RJ, o naman kailangan mong i-give up ng mayap. Except, of course, atin tamang meto nga basa mo naman, you give up something good if it means going for the better. Hindi ganun Going to the better, not to the bitterness. Ay, very good. Pasok talaga. Kwentuhan Katoliko talaga tun si Brother RJ kasi alam niya yung mga dapat i-give. Mahugot tong Yung iba kasi mga kabataan yan, they go to bitterness than to betterness. So, talaga yun talaga yun. Kasi kung nasa media talaga ako medyo nadamay na lang ako ng konti dito. Pero, at ang daming hugot na mga kabataan talaga. Example pa nga na isang hugot. Talagang. Pag-iisipan na lang natin mamaya. Feeling ko parang si Chester din to kung ano-ano yung mga AP Chester, one of our regulars also, but he's in Subic. Most probably makiramdam niya kanyan kasi mirarasta mo kanong hi Subic Chester, yes. Makanyan mo naman I'm a millennial, but I know that millennials are selfish, but they're intellectual. Chester, yung mga hugot mong yan Chester. And we must go to the model of the youth today. Oh yes. Which is Mary himself. Ayan na. Diba? Papunta na tayo. Atin pong very Marian kening episode ay ni. Kasi hindi ko naman sinasabing hindi ako Marian din. Pero yung mga pronouns that very kumbaga certified Marian kasi. Dahil nga doon ako pong kayabe. Miss Doors sa Legion of Mary. Brother RJ, explain Brother RJ naning what is so Marian. Kanina may hint na sinabi na niya. In our congregation, sa aming kongregasyon, no, it's an order of discussed Carmelite at syempre, kaya kaming devotion muna, it's Our Lady of Mount Carmel. And my birthday is July 16, the feast of Our Lady of Mount Carmel. So, I'm really a devotee of Our Lady. So, malapit talaga sa puso natin ang mahal na ina. Syempre, kikatamong lalawig ang Pampanga, malapit siya naman yung kikatamong Hindu. Niya pining Our Lady of Remedy, no? Ang Birhen de los Remedios. At talagang malapit ang lahat ng anak sa kanyang ina. Di ba? Ganda nun. Yes. Very nice. Para po kareng listeners tamo, pero bayo tamo po manyundo kayo ng kikatamong pipagkwentuan. Agkat da kayo pa mo po. Kareng virtues na ng kikatamong Indung Maria, Indung Birhen, nano po ing peka malapit kengke kayong puso. Parang ano to pinipreempt ko na yung discussion. Pero gusto ko kasing marinig na mag-isip na yung ating mga listeners. Nano la po rin yung karembirtud, nano la rin malapit didi kay kayo. Nano la rin pa-practice yun talaga. Text yo po rin kay kayong pakibat, karening numbers tamo. Ayan. For smart users, it's 0918-351-8282. For Globe, it's 0915-954-1303. And for Sun subscribers, it's 0923-231-4124. Ayan. Text yun po rin kay kayong pakibat, questions, comments, o nung nanumang kwento kabang mag-break tamo po, pakiramdaman tala rin. Ang kantang I Sing The Mighty Power. Spread the flowing seas of
Kenita mo pamurin po king kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM ng Inke Katamong Archdiocesan Radio Station. At Miss Doris and Brother RJ, itutuloy ko yung sinasabi ko kanina. Nandun kasi yung sasabihan tamo, dahil may-ari tamong pisasabihan, that a list 40 things, that the things that we have to get rid of this Lent. Parang tagos na tagos yung bitterness. Itong Brother RJ na to. Hindi naman yun nabasa eh. Hindi nga tayo narinig kahapon eh. May nabalitaan lang siguro ako somewhere. So ngayon naman, we go to the positive. Muntata mo po karening mayap, masanting. Dapat namang atsuke katamo ngening Kwaresma. Actually, mo ngening Kwaresma dapat king kabilugan lang banwa. At deni po nga duwang kayabe ko, balo deni, ulin talagang gagamitan dala ka rin karelang pamag-aral lang po, ken pami biya-biyeda talaga. Mala mo bisa na kung mong makiramdam ka rin nga duwang kayabe ko. Anyway, deni po, apulo lang bage. We call them the 10 virtues of Mary. Pero, dita ka background naman. Miss Doris, ikaw muna, sige. Pwede bang si brother? Sabi ko kasi, Pinasa. ang ganda ng boses ni Pasapasahan si brother. dito. Ngayon lang yan. Grabe. Kasi, yes. Pambinyag na. Oo. Maiden episode niya. Ketang pamalalaway tamo kang Maria bilang kaya katamong Hindu, ya mo naman yung the mother of all virtues, no? At talagang siya yung ating tinitingala, yan kaya katamong lalawin at titingalan. At bilang Hindu, wari, nunaning babiyan at pagkalub ng birtud kaya katamo, yan dapat yung kaya katamong pakyapusan mo naman. Oh, yes. At tiro na yan, king kabilugan na ning Biblia at king kayang pamibiyebe bilang Hindu ning Diyos. Kaya tapamang pamananggap na pamangguana, pamananguna bilang Hindu ning Diyos, metong ning maragula bagay ta. Her own Magnificat says it all. Impama ng una. Ito sinabi ng Ikatamo si maladas etamo tatango. wapit. Madalas pipiling down. Kasi ito medyo magkasakitan eh. Naku, parang nasa listahan natin yun, Miss Doris, no? Get rid of your comfort zone. Yes. Lakwan meng kekang naning comfort zone keng kapampangan. Maglubas ka. Hanapin mo. Yes. Maglubas ka. Talagang get out of that. Katamo kasing Pilipino, mailigta mo karetang bagay ng nuka rin. Hanggang luma na lang bagay, sisinop tala pa, lilele tala pa, talag yung let go. Hanggang mamulok na lang, hanggang mikaanay nila, paborin tala pa, kinuling at ilang value kaya katamo. Sentimental value. Masakit kaya katamo Pero, ilako tala, lakwan tala rin. nung kako nung kasi, syempre, yung si Boss Among Jin, yan pa man din yung director ng Heritage. Baka tayo, basi-basa nakatakay. Lalo na yan. Ano yan? Kung may heritage value, kung yung mga antiques, yung mga ganon, kung may value, talagang itatago mo yan. Yes, Ilele mo talaga. Waning nang kaita mo, then tatal ng tamo retang, nano yung value na yan? Mas lalo na yung mga, yun nga, comfort zone. Kempami biyebe, medyo magkasakit ka mong bagya. Lumuwal ka, inconvenient yan para ka na ako. No, I will not do that. Yes. Kaya, ay mangyari pong makanyan, subukan meng gawan. Ay, karen pa mong estudyante, wari. Yan yung kahireng teachers, magkasakit lang. Kasi tinamon mo rin pagawa. Something new. Ay, ayaw nila. Tapos sa trabaho, madalas, ganun din. Sabihan da ka, subukan tamo, let's try something new. Let's try an innovation that can help our productivity. Ayaw. Kasi, magkasakit tamo kanyan, malyari yan, kesyo. Lahat naman tayo, itamongan makaramdam tayo naman sigurong makanyan. Pero, tapin let us test the value of these things. Pero, bayo tamo mag-test nung nano-nano. Punta lang tayo nilistahan ng St. Louis, then Montfort. Yes. Frances niyata. So, imo muna ng pawag kay katamo na virtud ng Maria, niya pining ardent charity. Nanong po rin nasabi ng ardent, aliya ka bod charity. Daramdaman tayong paning charity, pero ardent charity. Ardent. At ngayon, mawagaya yan kay katamo. It's ardent charity for the
for the season of Lent, ne? At mawagaya kikatamo yan, uni na nitang kikatamong pagnilayan ngayon kabuuan ng Kwaresma, yapining fasting and abstinence. Fasting and abstinence, no? meaning? You abstain and you fast in order to give something for the poor, for the needy. So, bala mo, kailangan tamong iwaksi itang kikatamong indulgence, ne? Indulgence tamo, wapen. Kasi, naman malyari tang kabudta na mo gagawan ng nanumburita mong gawan, kabudta na mo, mo ito, we want to eat this, we want to eat that. So, we have to stop and think. And then, we also give to the needy. O ito pining metong kare sasabihan ng among Jean kanita, itang save mo. Kaya pa mag-fasting and abstinence mo. Yang idake mo karen pakakaluto. Good. And that is what ardent charity is telling us all about. At saka, ardent charity also means, siguro na one way is to think God loves us. So, I should also love my neighbor as I love myself. Utos na naman talaga ito Yes, oo. At, yes. Yung parang hindi lang, eto lang kasi yung kaya ko no? But beyond that, kasi ang sabi ng Diyos ay ganito, di ba? Parang unconditional. So Yes, parang dapat pati yun, parang may freebies, di ba? Parang may tawad. Yes, yung oo. hindi yung hanggang dito lang ang kaya ko, dito lang yun. Pero ang sinasabi is, you go beyond. Yes. Ano ba yun? Give until it hurts. Tama, Parang di ba? no? Mother Teresa, pero, Saint Mother Teresa of yes, Calcutta is parang telling us, ganun give till it hurts. No? diba? So, At yung charity. At napakalaga rin ng pagkakaiba ng simbahan, ng mga charity works sa charity mismo ng simbahan. No? Kasi ang center ng charity works ng iba, ng mga tulad ng United Nations, Red Cross, ano pa man, they do it for institutionalized, no, for the institution. Pero tayo bilang simbahan, we do it because there is a God who commanded us to do it. Right. At saka parang ano lang, Love, yung love. give doon is yung material. Doon lang yan. Doon lang siya. Pagkatapos kung gawin yun, enough. Wala na. Pero tayo, ang charity natin is with love, centered to God. Right. To Mary. Ayun. So, that's one virtue that we have to cultivate. Metong ya po ka rin kailangan tamong tandanan yan. Ang popang mo, tandanan, syempre. Kailangan gagambulan tayo yan. Ako naman kasi, ing kakong panuwalan, at syungan kay katamo deng virtue sa reni, atin langan punla, at mi punla nungan kay katamo reni. So, the seeds are with us, but we have to cultivate gambulan tala bang kanita tumubula, bang kanita mamungala naman kay katamo. Buri kaya namang i-quote ti St. John of the Cross. It was in English but I could explain it, no? All the wealth and glory of creation compared to the wealth of God is utter poverty. No? You aspire for all wealth. Bisa ka buri mo ang kinan nga ningay ganagarang kwalta na ningyato. But at the end of the day, you will compare to the glory and wealth of God, it's just nothing. Lalim nun. Sago ni mo. Pagpuan. Di ba? Pota. So, Parang gusto ko tayo pa-translate pa Pampangan Di ba, no? na? Parang ang lalim no? Etamo ag yung abutan no naman tang pamagari na ni nga pong kung naman retang baging ating tao. We cannot compare that to the wealth of God. Yes. Lugi tayo. Lugi tayo. So what is the challenge? Whatever you have, give it to the poor, to the needy. Share it. Share it. That is ardent charity. Yes. Like Mary. Oo, tama. Binigay niya lahat. Walang She gave- tinira. Yes. Naku, lahat. Number 2 sa ating 10 virtues. Profound humility. Ay, kadugtong ng number 1. Katulong nini. Hindi lang siya yung humility. Uy, napaka-humble person mo. Hindi ganun. Hindi yung ganun lang. Hindi. Kasi, sige nga po. Dahil ito nga kababaan ng loob, syempre na connected yan sa charity. You cannot Definitely. give if you're not humble. Yes. Di ba? You cannot sacrifice something if you have no virtue of charity. Charity. Tama. Ay, virtue of humility. Yes, charity and humility. O They're magkadugtong talaga yan. interconnected. Lagi yan. At hindi mo paghihiwalay yan. No? Kasi, kung mataas ka, at ang tingin mo sa ibaba ay mga mabababa lang yan.
so you cannot give. You're better than everybody. Oo, parang kasi ganun yun. parang gusto mo, mas mataas ako. So, hindi mo na nakikita yung iba. No? So, you need to humble yourself so that you can see others. Those who are needy, those on the peripheries, talagang aabutin mo sila. Parang istong Kapampangan, panay kang daramdaman ini. Dapat balong mo lugali sarili mo. Yes, oo. Ilugaling sarili mo is not just, humility. It's not just, pibababa. Kung minsan may false humility kasi Ay, makanyan ko murgo, ninuwari ako. Nay, makanyan murgo, ko pumata sa pegaralan. Makanyan ito. Di ba? Humility in disguise, sabi nila doon, di ba? Parang pahambol-hambol sa mga kabataan, di ba? Mga pahambol-hambol pa kayo, mga ganun, di ba? Ayaw mo ganda yan, hambol-hambol. Hambol-hambog, di ba? Umahambog-hambog na. Di ba? Parang hindi ko alam yan na. Hambol-hambog. Hambog, no? So, like Mary, no? He humbled himself before God because he know na he is just a servant, a handmaid of the Lord. So, nanong daptana, maminto. Yes. Maminto. At saka So, dapat connected. balo mo, nga tatandaanan ko kanini, tuturura kay kami niyang magaral kami. Yung humility, again, hindi yung nagpapahambol, hambog. Hambog. yung pakieme kay na ay makanyang kumupo. No, if you know something, say it with confidence. Yes. Pero, you tell people, sabihan mo karela, oy ni puing balo ko, basiking makanyan, nung nume abalo, nung nume abasa. Pero eko po, yung attitude daw, pero eko sasabihan balo ko ngan. So, yun yung humility na, you share, kasi share what you have. Kung knowledge yung alam mo, yun, yung ardent charity yun. Share what you have. But, sharing what you have, you also say, nanilimitasyon mo. So, yun naman yung profound humility. At saka nga po parang merong ding isa nagsabi sa akin, true humility, or ito nga siguro profound humility, is that yung parang whatever other people says about you, di ba, criticizes you, ganyan, hindi ka lumalaban. Parang hindi mo tinatabla. Parang gano'n, di ba? Di ba? You're trying to be nice. You're trying to be humble, di ba? Kaya lang, wala ka naman, hindi mo naman talaga sila mapiplease, di ba? Tama. You cannot please everybody. So Tama. definitely, even if you're doing good, other people will say something about you. So, Yes. humility comes when hindi yung ganito lang ako, no? But even the reactions that you will be doing about the situation. Yun, yung parang hindi ka naaapektuhan dun sa mga negative forces dun sa labas. Sabi pa nila, di ba, humility is the mother of all virtues. Yes. Oh, pero Napakahirap talaga That's magpakababa. Ay, nadinig ko din to po, tino mo, brother, no? Kasi pari yun naparinggan ko nito, no? Sa Yes, Lishan, sabi niya. Sabi nila, wag na yan, no? Wag na yung sa Lishan, no? But with all the virtues, eto lang ang virtue na kapag kakinlame mo, nawawala sa'yo. Yes. Di ba? I'm humble. Nawala If na. you are, Oo, if you are a humble person, you will not tell it to yourself na, I'm humble. Actually, Yeah, so if you're it's only humble, kasi 'di ba parang well, I am a charitable person, 'di ba? Oh, fine. Hindi nawawala yun Oo. siya. 'Di ba? I'm a kind person. Oh, walang problema doon. Sige. But I'm humble. Natira Sakit. mawawala yun. di ba? Mawawala lahat yun. I'm humble. Parang, Bigla nawala. Yan the only Yes. virtue na kapag kakinlay mo, nawawala yun. so yun yung humble-hambog. Hambog, no? Di ba, nagtatakip lang ng mascara, no? No? At syempre, humility challenges us also this season of Lent in front of forgiving others. Oh, yes. Oh. That's true. Napakahirap noon, no? Yes, yes. Lalo na kung patatawarin mo yung taong umapi sa'yo. Yes. Sakit yun. Hindi ko alam kung kadugtong ito. Yung kanina, tampis sabihan tamong dapat balo mo lagaling sarili mo. Pero, ano naman to? The other side, yung virtue naman, kailangan may sense of justice ka rin. Isto ka nung atin milalo naman, kareng kayabe mo, kayarap mo nung nino, you should also put them in their proper place. Pero the challenge is, ka dapat maging mayabang naman. Itang ilugal mo. Balong atin mong magmayabang kay ngarap mo. Paboren me, pero kailangan, mo mo naman paboren, atin mga dakurak kay ngarap mo. Yes. Nako. Oh, saka I think, mama, doon, ang magiging point na doon is yung truthfulness. Diba?
what is just, what is true, Yes. diba? So yun na yung ano eh. Pwedeng baka hindi masyado makita yung humility doon kasi nga parang tapang naman ni, di ba? Yung ganyan. Kasi minsan Yes. masyado silang ano doon sa medyo ipahumble di ba? And he related Pero also yun, to Mary, no? yes, oo. To Mary when he got the message from the angel that she will be the mother of God. Ay, kung ikaw ang sasabihin, magiging doon na kaning nga pong Ginoo. Kung Pag naging maragon angel. mo, ale? Ay, oo. Doon na ako ning Doon na ako ning Diyos. Pero alin tinggap na iting ating kababaang loob. Ako, iba yung sagot ko. Ano sagot mo, ma'am? Sige. Tatanungin ko si Angel Gabriel, did you go to the right house? Are you sure? Kasi Baka naliligaw ka lang. you lost your way. Ikaw ba talaga yan? Di ba? Naman, na. To be a mother of God is really a privilege. Pero hindi niya pinagyabang yun. Hindi niya pinagyabang. Tama. At saka ako may iniisip ako Ito hindi ito, kung titingnan mo yung usual standards natin ng humility, itang isipan tamong, humble-humble, yung pa-humble-humble, pa-baba-baba, pa-simple-simple effect. Nung inutusan niyang kanyang anak, kasi wala nang alak, humility ba yon? May inutos kang Diyos. Pero ano yun charity naman Charity, yun yes. So, you have to look Mother at knows best. Oh. Mother. Kaya kahit ayaw ni Jesus, he will obey her mother. So, hindi naman siya, nag-obey siya doon. Oo. Diba? So, Kasi do whatever he tells you. yes. Tama. And when you go to Mary, you will never be disappointed. That's true. You might not get what you want, but you will get more than what you asked for. Oh, that's true. Amen. Humuhugot si Ate Karen. Nasa pangalawa pa lang yan, ha? Ano yan kasi, wala pa akong pinagdasal na hindi na ibibigay. Ma'am Karen, magpapadasal ako sa iyo. Very effective ang prayers. Okay. Pero ano yan kung minsan magugulat ka kung ano yung sagot. Hindi yung Anyway, ano na yan, mga inside information na yan. Yung pangatlo, sa ating listahan. Hay, parang masakit. Universal talaga. Mortification. Parang suffering with the sufferer. Aha. Napakasakit na, no? Parang si Mary, no? On the way of the cross. Kahit na ang anak niya, iniwan na ng lahat. Miyan ang tabi, pamuring kimalang. Yeah, kaya Ben She's the mother of all disciples. Pero nanamburi na sabihin kasi ng universal mortification. Number 1, mortification pa mo. Mortification, pasakitan mo yung sarili mo? No. Pero at least meron kang, yun yan, sakripisyo doon Di ba? Yung parang sabi nga doon sa, kunwari, yan, pwede mo naman lakarin Di ba? It's not all about pagtitipid, no? Pero, yun nga, habang nagdadasal ka, di ba, or something, parang it's a mortification yung lakad ka na lang. And offering it to the yes. souls in purgatory. Diba? Kunwari, meron kang katabi sa jeep. No? Medyo hindi nakakatuwa ang amoy niya. Diba? Mortification is, you will not tell him or tell her na, Yes. ano ba, kabantot mo naman Isin or mo, something. No? But oo. it just, ayun, so it's mortification. Yung simpleng mortification. Ang tama Ito yun. talaga universal. Paano to? Universal mortification, ano? Talagang Kasi bigtong, parang tulad sa lahat, no exemption. All of us as Christians, as children of God, no, we must be looking to Jesus, looking at the cross always. No, we should carry our own cross every day, suffering with Christ, suffering with those people who are also suffering. It doesn't mean that nagkasakit yung iba, kailangan magkasakit din ako ng gano'n. No. Ay, ali. No. Pero kasi not many people get that Dahil especially we are in a culture where we value convenience, Yes. comfort. Atin pinmamaos, someone called it a hedonistic culture. Anak lapamwa na burira talagang yung, di ba? Magandang buhay, teenagers, komportabling paspas buhay. pa. Oo. Hindi naman natin sinasabing hindi dapat masama yung nagpapaspa. Yes. Pero yung mga weekly spa sessions, kabata-bata, ganyan na yung, bakit ba? Dati kasi, wari rin papaspa, yung mga talagang nagre-relax dahil napakabigat ng mga trabaho, yung mga Yes. CEO na pasan ko ang daigdig na pangin Konti lang na utos, mabigat na sa mga kabata. May exam ya mo.
Final exam, kaya rin ang mag-final exam. I'm so stressed. I will go to the spa. Nanong stress? Everybody goes through. Yes. Ibig sabihin, napakababa na ng tolerance. Actually, yung mami ko yung nagsabi nun before. Mga takutan ko ka rin kaya nakangenia na. Nano mo, stressed lang agad. Nanong po rin na sabihan nita, it doesn't mean anything but napakababa na ng threshold. So, this is very bad for the mental health. Yes. So, konting ditak mong bina, matarantala. Ditak mong bina, masisira la disposition. So, that means, for society in general, anang makanyan, makanano ito. Di, in the future, pag, kunyari, di ba, yung naguho yung daigdig mo, makanano lang talakad pa si bayan. Puta, yung nabaliw na. Konting stress, nababaliw na sila. Ay. Sabi nga nila, di ba, mortification should lead us to sanctification. Yun. Kung nililid tayo sa iba, hindi yun mortification. True. Pero tamang-tama din to sa fasting and Yes, abstinence. oo. So, We offer our own fasting and abstinence for those who are suffering. and pwede siya sa mortification. Yes, no? universal Yes. mortification. At challenge yan sa lahat, from 14 years old to Onwards. 59, I think, 59 or 60. So, lahat tayo, no exemption. Ay, teka muna, may texters tayo. Si Tita Shirley, kanina Yes. sabi niya sa atin, Hi, Tita Shirley, yun daw yung pinag-uusapan natin. Yapin ana, itayng aman wandang, I'm proudly humble. Sabi ko, love that, Tita. Okay, oo nga naman. I'm proudly humble. At ito naman, meto nga texter from 9880. Ing kano kayang kareng virtues ng Mama Mary, ing panena kanong pagpraktisan. Yapin ng humility and obedience. More power po kay kayo. Kay Tamo, Karen, Tita Doris, and Brother RJ from Sister Remedy Wow, of Remedy. Holy Rosary Parish, Angeles City. Sister Remedy. Yes. So Break that's itang- mortification. Itang balo na mismo pagpraktisan Kasi balo na Yes. nasasabihan humble Yung sasabihan na mag-practice kung maging humble. At maging eager ka. Yes. Humble. Everything. Akpuri ko rin taong makanyan. Dito sasabihan tang, ing virtue pagkasakitan kundiling, humility. Okay. Ito mong amina ng makanyan, Oo. at ineng humility ka rin Buri nasabihan, nasasabihan humble yan. I like that. Para ka rin kay katamo pong tutuking virtue. Sige, umpisan tayo kay ba't isundo tayo po kay ba't ni break. Nano yung constant mental prayer. Mental prayer. Kaya kami, Order of Jesus Carmelite, that's very important for us to practice that mental prayer. Wait. When you Yes. say mental prayer, what does that mean? Silence, Okay. saying nothing, no, just thinking of nothing, but just being with the presence of God. Ay, At palagay ko. sukakit ang presensya na ni nga pong Ginoo. King panahon katahimikan. King katahimikan. Magkasakit la rin dakal kanini. That's a Kasi, really challenge, no, sa pakaingay ng mundo. tsaka, kasi nga people have a difficult time being by their own, on their own. Yes. Dakal noretang, lami pa daton, istong ilan dili, istong tahimik. Dakal ko daramdaman, hayot katahimikan naman kayo niya, bala mo naman, at syuko king, sementeryo, at syuko king, makanyan. Ha? Nung sanay kang manahimik, actually, you value silence. Yes. Buri mo yung katahimikan kasi mapayapa. Because for others, silence can be related to death, no? Yeah. Yes. Ayaw nila yun. Yeah. Takot sila dun sa harapin yung takot ng kamatayan. That reminds me of something. Nanining meto nga, pari sinabi kanini. Deng tao ka nung daatik ing katahimikan, buri nang sabyan, ere kilalay sarili da. Yes. Kasi maraming ingay, dakalamang king kilubda mismo, daburing damdaman deta. Takot da. Istong ikandili kasi, you are forced to be with yourself. Mirroring your own self. And when you do that, istong gagawan mo ita, nang kaya, ting ka nga didiscover ngay mo buri. Yes. And you also ask for the grace of God. That in the mental prayer, you always think that God is looking at you. Looking at you.
Tsaka resting yan. Resting. Sabi nga nila, paano po kung nakatulog po ako? Nakatulog po ako sa pagdarasal ko. Nakatulog ako sa pagdarasal ko. It's okay. Dasal pa rin ba yun? Dasal pa rin yun. Yes. Because grace is still there. Mamaya, mas lalo pa natin palalalimin Oh, yes. Nako, excited ko kanyan. Bayo tamo po sunduin ni kay katamong pipagkwentuhan. Pakiramdaman tala po rin ni Inkanta. The Lord's steadfast love. Lord's steadfast love endures forever. The Lord's steadfast love endures forever. The Lord's steadfast love endures forever. Steadfast love endures forever. Steadfast love endures forever. Steadfast love endures forever. The Lord is my strength and my song, my hope and my salvation. I shall live and recount his deeds. When I called upon him, he answered and set me free. The Lord's steadfast love endures forever. Steadfast love endures forever. Steadfast love endures forever. Steadfast love endures forever. Give thanks to the Lord our God, his kindness is everlasting. Let the house of the Lord exalt, we lift up our praises, rejoice to the Lord and sing. The Lord's steadfast love endures forever. Steadfast love endures forever. Steadfast love endures forever. Steadfast love endures forever. Blessed are we in the house of the Lord, we who come in the name of our Savior. Let us witness his marvelous deeds, let his light be upon us, we lift up our eyes and see. The Lord's steadfast love endures forever. Steadfast love endures forever. Steadfast love endures forever. Steadfast love endures forever. The Lord's steadfast love endures forever. Magbalik tamo po ngeni kay ni Pamurin king kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Bayo tamo sunduin kay katamong pipagkwentuhan natin tamong dapat greet ngeni ngaldo ngay ni. The father, the emerito. Archbishop Emeritus Aposeto. Yes. Happy birthday po, Aposeto. Aposeto. Papainawa ko po sana at mag-enjoy kayong birthday you. Ba natin kaya Bemia, Brother RJ? Wow. Mag-enjoy tamungan king kayang birthday celebration. At birthday din po, babanggitan Aposeto. tamong Berto Dareni. At Chula kaya. Yes, at chula kaya. One of the most charitable Archbishop. So parang dapat pala Humble? meron dito nakalagay 10 virtues Of of Aposeto. Aposeto gawara ko po separate episode. Pagchismisan na kayo po. Happy birthday po. Text po kayo kung pumapayag po kayo. Ay, baka mamayang gabi band na tayo dito. At ito nga, pinag-usapan natin mental prayer. No? Yes, Minsan mental prayer. napadaan ako sa katedral. And I saw an old man
praying the Holy Rosary alone in the cathedral as if I saw a saint inside the cathedral. Guess who? Who? Apo Seto. Lupang mag-levitate. Hindi naman. O bala mo surrounded. Mayari alam mo mag-levitate, uling maya niya mo Apo Seto. Yes! na yun, parang pwede yata magaan. Actually, bala mo dimdam ko na sinabi nita, kailangan ka magpataba yung bagya kasi puta pagdudahan ding mag-levitate na. Balo nung yung sinabi ka nito in one of the joking sessions. Yan. Ining mental prayer ay ini talaga. Dapat gagambulan niya naman masalese ini. Siguro dapat anak pa mo. Mitatayis na lang yung anti kanini. Malasta kita nga, sabi ng Saint Santa Teresa of Jesus, the Mother of Prayer, one of our the founder of Order of Carmelite, discuss nga na prayer is nothing else than an intimate sharing between friends. Sabi niya, it means taking time frequently to be alone with Him who we know loves us. Yan. Nung kaluguran mo, wari, sabyan mo nga gana-gana kaya. Walang patugot ba yung term? Alang tukna nga, alang patugot. Patanat. Kapatanat. Kasabi me. At kayabi me. Yan. Ay, ito, may comment din si Tita Shirley. Then, kanong may papatudtud kang pangadida, pakakira lang mga di. Tama. Kasi, praying, you slumber with the Lord. No? Sleeping with the Lord. No? At that's part of meditation. One of the things that we have to learn kasi muna man the attitude of praying, finding God in all things. Yes. Yan yung eta mo gagawan Bala mo maka-compartmentalize nga. Istong Domingo ka rin kumangad o kaya istong bayo matutod ng schedule. Maka-schedule yung pa Pero hindi ganun. Hindi. Dapat the whole time. You should be communing with sabi God. natin Pope Francis nga na, wari kapila mo sinabi na kikata mo, no? Treat the Bible just how you treat your cell phones. True. Always consult the Bible. Yes. Yun Wherever yung- you go. And part of prayer is reading the scriptures. That's true. Meditating on the words of God. It will help us a lot. Mm-hmm. Kasi nga naman, kapag kasi aware ka that God is always present, yung galaw mo kasi careful ka di ba? Parang, itutuloy ko ba to? Naku, teka, si God. Ganyan, no? Teka, parang medyo pangit yata itong desisyon ko na to. Teka muna, yung ganyan. So, I think with that, pwede siya na naisip mo lang siya, it's already a mental prayer. Yes. Diba? Kasi Right. itatama niya yung kung ano yung And we are challenged also to spend at least 5 or 10 minutes of silence. Right. Sabi na, kailangan na pakimpisan ba? Bakit na makapangadi ko? No. yes. Even when you are in the car, before working, Anywhere. no? Just spend the time of silence, no? With God, talking to God. Uling mangi niya Pero to. ito pin kasi, nang kaya lata mo proper disposition, uling eta mo may train. O yung sasabihin da kasi kay katamo, tara mo takatapisan ban mga di kata. Bakit katamalaring mga dinge ni Kene? Yes. Itang makanya na. Because pero kasi there are different methods of praying also. So yung liturgy, public worship. Yun yung ginagawa sa simbahan. It's a community, no? Community. Kaya ba't at informal prayer? At the more spontaneous also, you do different forms or different methods of praying. Pero nakakalimutan natin that silence is the language of God. Right. Silence is the language Anyapin, of God. going back ketang pisasabihan tamon ding anak la pa mong mga lati miyasad no keng pamanalangin makanya mental prayer balo ko kareng miyaliwang schools ngeni. I'm not sure nung kaya ni Pilipinas pisan na rin dakal pero abroad ginagawa yung mindfulness exercise. Mindfulness is being aware of yung tinuturo sa amin, Miss Doris, wag mo nang sasabihing prayer. Parang secular muna yung approach. Wag mong sasabihing magdadasal, sabihin mo tumahimik lang. Pagbata kasi, di ba? Umpisan mo yara, okay, ba't kanita? Sabihin mo, be aware of your surroundings, be aware of the air, be aware of etc. Kay ba't po, tambiyasa na lang mag-silence, karin may palub. Ing sasabihin mong prayer. Nako, medyo mahabang balitaktakan pa yon. Pero bayuta mo mamupos uling bitinta talaga kayo. Bitinta mo. Pero naman yaman yung pisasabihin. Isundo tayo ni bukas.
Brother RJ, bala mo dapat at syuka naman kayo ni bukas. Oo, sinimula. Dapat matapos. Okay. Pero gayon pa man, bayo tamo, mamupos kayo ng episode tamo. Greet tala pa mo, listeners tamong ating kamburing i-greet your... Gigreet ko lang kaya kaming parokyano ng Santa Lucia Parish Church. Ayan, Maya pa oras po kaya kayong... Miss Doris? Yan, ako naman, dahil malapit na ang aming recollection with Among Garu sa Saturday yan, mga collegionaries at saka ang ating atches sa Sunday, magmamass ng 8 o'clock, so be there at 7 o'clock for the registration, Kabetikan, our Archdiocesan Shrine of Our Lady. Our Lady of Lourdes. Ayan. Ariyan tayo pa mo kay katamong episode ngayon ni Kening Panalangin. Gilagyo ning iba, ning anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos sa malugod mingik pa, miras na naman po yung oras ng kaya kaming kapamunan. Papasyag ming tula mi kaniting pigkalub mong pamikatagon ami sabi-sabi. Mi pagkwento at miragdan na belwan dikil king kaya kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kaya kaming aakwentuan at sukaring kare-kare lang pi bale-bale. Pipagobran o nung nulaman karing ngeni. Parati la sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela ing mayap akalusugan ning pamikakatawan at kaladwa at layong ilawot mo la king nanumang kapamakan. Nung sakaling at ilamang karamdaman o daralanan na kasakitan o nanumang mabayat na kabilyan, pakayanan mo ing karelang kapilubluban. At paramdam mo karelang kikang lugod at lunos. Iya pagmingan kaya kaiti, king lagyo ng Jesucristong kaya kaming ginu, magari kayabe mo, at ning banal na Espiritu manggaman king anananga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Pakaluluan mo kami. King lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Ako po ulit si Tita Doris na nakasama niyo na isang oras. Magandang tanghali po at maraming salamat. God bless us all. At ako naman yung kaya kayong Kuya RG. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon nga ning aldo ngay ni. Cruz ni Jesus ang siyang sa mundo.